aming grupo sa Barangay San Fernando upang mangalap ng impormasyon kung ano-ano ang mga tradisyon ang mga napanatili at patuloy pang isinasagawa sa kanilang komunidad. Ano ang mga kulturang pinaniniwalaan at kasanayan na sa inyong komunidad ang inyong pinapahalagahan? At sa inyong palagay, bakit po mahalagang panatilihin natin at pahalagahan ang kulturang pinaniniwalaan na iyon? Yun naman ang mga kasabihan kasi ng mga matatanda, kung hindi ka mag-atang, lalo kung may patay, parang nagugutom, sabi nila. Yung mga patay. Kahit dito po sa bahay nyo, na pra-practice nyo pa po ba yung pag-aatang, ganun po? Oo, minsan, nag-aatang kami. Kung hindi na kailangan, nagpapakon na lang ako sa simbahan. Yun. Ano po yung ginagawa niyo po sa simbahan? Naglalagay na lang ako ng sobre para sa simbahan, para sa mga patay. Mag-aalis ako ng kahit kunti-kunting pagkain, lagay ko lang sa isang sulok, tapos lagyan ko din ng tubig. Siyempre, kumakain kami, yun daw bang kaluluwa. Parang sumasabay din. Parang kumakain din. Pero ang talagang kwan namin, yung pagmamano lang talaga. Yun lang yung iminulat sa amin ng lola namin na pagrespeto sa mga magulang. Yun lang naman yung alam ko. Yung ano naman po dito, yung pagmamano niyo po, na-practice pa rin po ba sa inyo? Ay, hindi na. Nawala na yun. Thank you, Tito. Thank you so much po sa pag-ano pa. Thank you po. Hello guys! So ngayong araw nandito tayo sa Alicia National High School na kung saan makikita dito sa Padad, Alicia Isabela, isang paaralang sikat at makikita ang mga kabataang mapupugit magaganda. Ngayon ang gagawin natin dito ay i-interviewin natin ang ilan sa mga estudyante kung nakagisnan pa ba nila o patuloy pa bang naisasagawa ang mga cultural practices tulad ng pagmamano, pagsasalita ng po at opo sa mga nakakatanda, or even yung pag-aatang sa mga yumaong mahal natin sa buhay. Kaya ikaw, ako, tayong lahat, tara na't sumabay sa Lakbay Patunay. Tara! Sa inyong komunidad, napapanatili pa nga ba or na-preserve yung mga cultural practices natin tulad ng pagmamano, pagsasalita ng po at opo, or even pag-aatang sa mga yumaong mahal natin sa buhay. Sa pagmamana at saka pagsasabi ng po at opo, sa tingin ko, napapanatili pa naman ito dahil tayo mga kabataan, may mga nakikita pa rin ako na nagsasagawa ng mga ganon kapag nakikita nila yung mga nakakatanda sa kanila as a sign of respect. May mga matatandang dumadaan, kinakausap kami, nagsubasagot kami ng po at opo sa kanila. Para sa paggalang at sa pagmano rin sa mga lola at lola ko. Doon naman sa po at opo, nakaugalian pa rin namin siya kasi yun yung way ng pagsushow ng respect namin sa mga magulang bago kami aalis, pagtapos pagdating. Sa pagmamano nagagawa pa naman tulad ng yung mga pumunta sa malayo, yung hindi na nakikitang matanda, kapag pumunta ng dito doon sa amin, ganoon, yun, nagmamano kami at sa pagsabi naman ng opo, opo, gano'n. Nagagawa naman kasi isa itong daan para respeto natin yung matatanda. Sa pagmamano po at pagsasabi ng po at opo ay sa amin pong komunidad ay akin pong napapansin. Naisasagawa naman po ito ng mga kabataang kagaya ko at napapanatili naman po yung kaayusan at pagiging magalang ng mga tao. Sa aming komunidad ay nasasagsahan ko pa rin ng mga tradisyon ito ay naisasagawa ng mga kabataan, lalong-lalo na sa ating sarili, yung pagmamano sa ating mga magulang, sa mga nakakatanda pag sila nakakasalubong natin, dahil yun ay sign ng pagrespeto, saka yung pagkikipag-usap na
may paggalang, yun ay ang paggamit ng po at opo. Laging hindi yun nawawala sa mga huling sentence natin dahil yun ay nagpapakita na isang kabataan ay pinalaki ng maayos ng kanilang mga magulang. At ma-preserve natin yung mga ganung tradisyon sa pamamagitan nating mga kabataan ngayon ng pananatili, paggawa at pagsasalin sa mga sumusunod na henerasyon upang malaman nila kung gaano kahalaga yung mga ganun. Oo, kasi yun yung mga nakagisnan nating mga tradisyon nung bata pa tayo eh. Katulad ng pagmamano. Ang pagmamano ay sumisimbolo sa respeto sa mga nakakatanda sa atin. Nakagawian na talaga namin yung magmamano tuloy. Halimbawa kapag galing sa kaibigan kami ganun sa pag-uwi namin is magmamano kami din sa mga magulang namin, sa nakakatanda sa amin gano'n. Tapos gano'n na din yung yung pagpupuat opo. Sa pagmamano kasi, pag nagmamano kasi sa kanila, parang yun na yung sign ng respect mo sa kanila. Ay naprapractice pa rin ang pagsasalita ng opo at opo sa mga matanda. Katulad na lamang ng mga bata ngayon na natuturuan ng mga magulang ng maayos na paggalang sa mga nakakatanda para sa paglaki ay maging maayos ang kanilang pakikipag-usap sa mga taong nakakatanda. Opo and opo. Since child pa lang, since bata pa lang, napapractice ko na yan until now because we all know naman na sa ating mga Pilipino, yung opo and opo is a sign of giving respect to the elders. Ganun na rin yung pagmamano. Simula bata hanggang ngayon, 17 years, meron pa rin sa akin, nataglay ko pa rin yung ganung karakter. Sa pag-aatang naman, yung nanay ko, nag-aatang siya kapag araw ng patay as paggunita po sa namatay na namin sa mag-anak. Oo, kasi yun ang turo ng mama ko lang sa akin. Tsaka kapag may mga sakit yung kapatid ko, gano'n, kunyari na alanungan, gano'n, nag-aatang kami talaga. Sa pamilya namin, inuugali pa rin nila. Kasi, paano ba? Yung kunwari may birthday o di kaya birthday nung namatay, inahandaan nila yon tapos pinupunta sa libingan. Sa pag-aatang naman is hindi na namin ginagawa since 15 ako nung inaya ako dun sa church na sabi kasi kapag namatay na yun, wala naman nang magagawa yung patay, hindi na naman na makakain. Yun dun po sa pag-aatang ay hindi po ito isinasagawa po ng aming komunidad dahil hindi po namin ito isinasagawa dahil ito po isa sa aming paniniwala ay hindi po kami naniniwala po na kailangan pong mag-atang po sa patay. Yun naman. Kung naman sa mga pag-aalay, sa mga pag-aatang, hindi namin yung sinasagawa dahil hindi yun ang aming nanampalataya. Kumbaga, hindi ako naniniwala sa mga ganung bagay. Tsaka yung pag-aatang, yun yung sumisimbolo na parang yung yumao nating mga kamag-anak o mga mahal sa buhay ay andito pa rin sa ibabaw ng lupa. Sa pag-aatang is sa amin, hindi na. Kasi nasa ka. Because of your religion beliefs or your beliefs dahil sa sector nyo, kaya hindi na kami nag-aatang. Doon naman sa pag-aatang, hindi po ako sumasang-ayon dahil labag po ito sa aming pananampalataya. Dahil wala naman itong nakasulat sa Biblia na mag-aatang ka sa patay, ipatay na nga. Yun lamang po ang aking sasabi sa kanila. And yung pag-aatang, nung bata ako hanggang 15 years, ginagawa namin yun as a family but since yung 16 years old, hanggang ngayon, di na namin ginagawa dahil sa religion namin ngayong past 2 years, hindi kami naniniwala sa atang-atang because naniniwala na kami na kapag namatay ng isang tao, diretso hatol na, diretso sa mga kabataang ating nakapanayam kanina,
ating mapapansin na lahat sila'y sumasang-ayon na ang pagrespeto sa pamamagitan ng pagmano at pagsasalita ng po at opo ay nananatiling likas sa kanilang komunidad at naisasagawa ito ng mga kabataan. Ngunit ang pag-aatang ay merong mga nagsabi na hindi na nila ito nasasagawa at mayroon naman na nagsasabi na nasasagawa nila ito dahil nanatili sa kanila at nakintal sa mga puso't isipan nila na ang pag-aatang ay nakagawi ang tradisyon ng kanilang pamilya. Bagkus ang pag-aatang sa mga lumaong kamag-anak nila ay hindi nila nagagawa dahil sa kanilang relihiyon at paniniwala.